Lumipat sina Abby at Paul sa isang bagong bahay sa kanayunan. Talagang nagustuhan nila ang smart home system, kabilang ang mga naka-install na camera at ang mga reinforced glass. Ipinakita sa kanila ng realtor ang master bedroom at banyo sa harap ng isang malaking bintana. Gayunpaman, ang isang silid ay nananatiling unfurnished dahil maaari itong maging isang perpektong kwarto ng mga bata. Nag-unpack si Paul ng mga kahon at nag-set up ng isang makalumang corded na telepono sa sala na nagbibiro na baka sakaling masira ang smart home. Si Abby ay inayos ang mga frame kasama ang kanilang mga larawan sa kasal. Sa huli, tiningnan nila ang rooftop terrace na nagpapakita ng magandang tanawin. Sa gabi, ang mag-asawa ay nagpahinga sa terrace, tumitingin ng bituin. Sinabi ni Abby ang mga konstelasyon sa kanyang asawa na nagbibiro tungkol sa kanilang mga pangalan. Pakiramdam nila ay maaari silang maging masaya dito. Sa umaga, nagtrabaho si Abby sa Integrate Robotics kung saan nagtatrabaho siya sa paggawa ng mga domestic assistant. Pagpasok, napansin niya ang footage ng mukha ng kanyang amo na agad na lumapit sa kanya at ipinaliwanag na ito ay isang bagong development, real-time na imaging o deepfake. Inihatid siya nito sa departamento na pamumunuan niya mula ngayon. Nang maglaon, inanyayahan niya ang kanilang pamilya sa isang party at binanggit ang isang regalo mula sa kumpanya na naghihintay sa kanila sa bahay. Sa gabi, pauwi na si Abby kung saan binati siya ng kanyang asawa na muling hindi nakahanap ng angkop na trabaho. Pumunta sila sa garahe kung saan may isang package para sa kanya na naglalaman ng isang robot servant na ginawa ng kanyang departamento. Hindi gusto ni Paul ang ideya, ngunit kinumbinsi siya ni Abby na subukang mamuhay sa ilalim ng serbisyo nang hindi bababa sa isang linggo. Binuksan ng robot ang mga mata nito at nagpakilala. Siya ay si Tim, na ang ibig sabihin ay Technologically Integrated Major Domo. Nag-alok ito na kunin ang mga password ng mga device sa bahay at mga personal na mailbox upang makatipid ng oras ang tao, ngunit hiniling ni Abby na ipagpaliban ang bagay na ito hanggang bukas. Agad na ipinakita ng robot ang pagiging maalalahanin nito sa pamamagitan ng pag-on ng tubig sa banyo ng malayuan. Nang maglaon ay ibinalita nito ang pagdating ng isang sasakyan nang bumaba si Abby na namangha sa kanyang asawa sa kanyang magandang hitsura. Sumakay ang mag-asawa sa isang autonomous car kahit na ang mano-manong pagkontrol ay isang opsyon at pumunta sa party. Sinalubong sila ng kaparehong majordomo at ang mga inumin ay dinala ng mga waiter na may parehong mukha. Ipinakilala ng amo si Abby sa kanyang mga bisita na umamin na hindi napahanga ang kanyang asawa kay Tim, ngunit pinuri ng amo ang produkto. Si Tim ay matalino, matikas, at magalang, at tumatagal ang baterya nito hanggang 100 taon. Ang robot ay hindi maaaring magsinungaling, at gamit ang isang parirala na code, maaari itong i-off anumang oras. Pag-uwi, ang mag-asawa ay nagkaroon ng mainit na sandali, sabik na magkaroon ng mga anak, ngunit ang kanilang pagnanasa ay nag-ambala sa pagdating ni Tim. Ang kanilang puso ay bumilis, at marahil dahil dito, siya ay dumating upang mag-alok ng tulong. Naisip ni Abby na nakakatawa ito, hindi siya nagalit sa sobrang matulungin na assistant. Sa umaga, ang kanilang bagong kapitbahay na si Rose ay nag-doorbell upang ipakilala ang kanyang sarili kay Abby habang si Paul naman ay nakilala niya kahapon at nang umalis siya, hiningi muli ni Tim ang password. Hindi pa handa si Paul na hayaan ang robot na suriin ang kanyang mga mensahe, ngunit ipinaalala ni Abby sa kanya na sinisikap niyang kunin ang tiwala nila sa kanya at pumayag siya. Ngunit kailangan pa rin nilang makabuo ng isang parirala na code upang i-deactivate siya. Nagmungkahi si Tim ng isang hanay ng mga hindi magkakaugnay na salita at sumang-ayon ang mag-asawa. Sina Abby at Paul ay nagpatuloy sa kanilang araw nang ang isang daga ay nahuli sa isang bitag ng daga. Pinagmasdan ito ni Tim saglit saka itinapon sa grinder. Sa gabi pagkatapos ng trabaho, ang mag-asawa ay nagpahinga sa harap ng TV upang manood ng isang lumang melodrama. Inanyayahan ni Abby ang majordomo na manood ng pelikula kasama sila. Di nagtagal, nakatulog si Paul, ngunit maingat na pinapanood ng robot ang pelikula na nakikiramay sa mga relasyon ng mga karakter. Pagkatapos nito, hiniling niya kay Abby na ipaliwanag kung ano ang pag-ibig at iminungkahi niya na ang pag-ibig ay tungkol sa pagnanais na makasama ang isang tao at pagandahin ang kanilang buhay. Biglang umamin ang robot na gusto niyang mahalin din siya. Kinaumagahan, nag-alok si Paul na maghanda ng almusal para sa kanyang asawa, ngunit napaghandaan na pala ni Tim ang lahat. Pagkalagay ng mga kagamitan sa harap ni Abby, ipinahayag ni Tim ang kanyang schedule para sa araw, at pagkatapos ay ipinaalam sa kanya na walang gagawin si Paul ngayon. Sa gabi, umuwi si Abby para lang malaman na ang telepono ng kanyang asawa ay hindi ma-reach, ngunit ang huling alam niyang lokasyon ay 300 metro mula sa bahay.
Tumakbo si Abby at napagtanto niyang ito ang bahay ni Rose. Pagbalik, naligo siya kung saan siya nahanap ni Paul. Sinabi niya ang tungkol sa kanyang araw at kung paano humingi ng tulong si Rose na tinulungan niya. Hiniling niya sa kanyang asawa na huwag magselos dahil siya lamang ang mahal niya. Kinabukasan, bumisita ang mag-asawa sa isang family planning center, umaasang makakakuha ng tulong sa pagbuo ng pamilya. Sa gabi, habang naghahanda silang pumunta sa isang restaurant, humingi ng payo si Abby kay Tim sa kanyang pananamit. Iminungkahi niya ang pagsusuot ng pula at sa pagtingin sa kanya, inamin na siya ay maganda dahil perpekto ang kanyang hugis. Hiniling sa kanya ni Abby na isip ang kanyang damit ngunit nabigo ang kamay ng robot at aksidente niyang napunit ang damit. Dahil dito ay nataranta at nagpanik ang robot. Pinakalma siya ni Abby at nagsuot ng ibang damit. Sa restaurant, ipinahayag ni Paul na inalok siya ng trabaho sa London ngunit mahigpit na tumutol si Abby dahil nagpasya silang magsimulang muli at ang kanyang mahabang pagliban ay hindi makakatulong sa paglutas ng kanilang mga problema. Kinabukasan ay umuwi siya na may dalang regalo para kay Paul at nakita niya si Rose sa bakuran na gumawa ng proyekto sa hardin para sa kanila. Nainggit si Abby, ngunit labis na nasasabik si Paul sa regalo na sweater. Nang maglaon, naalala ni Abby na kailangan niyang suriin ang kanyang resulta ng pagsusulit, ngunit huli na para tumawag. Nag-alok si Tim na gawin ito para sa kanya at narinig niya itong nakikipag-usap sa klinik sa kanyang boses. Namangha si Abby dahil hindi niya alam na magagawa ito ng assistant, ngunit tiniyak sa kanya ni Tim na ito ay para sa kaginhawahan ng mga owner. Sa gabi, iniulat ni Paul na hindi niya mahanap ang bagong sweater at buong araw na wala si Tim. Pagkatapos ay isang kotse ang huminto sa harap ng bahay at si Tim, na ngayon ay isa ng brunette, ay lumabas na nagpapaliwanag na mas gusto ni Abby ang mga brunette kaya gusto niyang pasayahin siya. Nang makita ang pagkairita ni Paul, nangako ang robot na babalik sa kanyang orihinal na anyo. Ngunit pagkaalis ng mag-asawa, matagal niyang tiningnan ang larawan ng kanilang kasal. Kinabukasan, nakamit ni Abby ang tamang paggana ng kamay ng robot at ang boss ay humingi ng update para sa lahat ng mga modelo, kabilang ang mga nasa bahay ng kanyang mga empleyado. Umuwi ang babae at hindi sinasadyang nakita si Rose na nagmungkahi na magkasama silang maglakad. Sa daan, huminto sila sa isang showcase at sinabi ni Rose ang hugis bulaklak na pendant na gusto niya. Ngunit pagkatapos ay dumating si Paul at kinuha ang kanyang asawa upang sabihin sa kanya na nakahanap siya ng trabaho. Pag-uwi, nagdiwang sila sa kama habang pinapalitan ang mga kamay ni Tim. Hindi alam na patuloy niyang sinusubaybayan ang lahat ng nangyayari sa bahay at narinig niyang muling hiniling ni Paul sa kanyang asawa na ibalik ang robot sa korporasyon. Pagbalik, ipinakita ni Tim ang kanyang mga bagong kasanayan sa pamamagitan ng pagbibigay kay Abby ng foot massage na nakita ni Paul. Nang maglaon, biglang umupo ang robot sa piano, tumugtog ng paboritong himig ni Abby at binanggit ang petsa ng binilhan siya ni Paul ng tiket sa konsyerto. Ngunit malinaw na naaalala ni Abby na nasa bahay siya noong mga araw na iyon. Sa galit, pumunta siya sa kwarto, hindi pinapansin ang mga palusot ng asawa. Kinabukasan, umuwi si Abby na may dalang bouquet at inilagay ito ni Tim sa isang florera, ipinaalam sa kanya na pinuntahan ni Paul si Rose. Ngunit pumasok kaagad si Paul, nagtataka kung bakit nagagalit ang kanyang asawa. Nang marinig ang sinabi ni Tim, nagalit ang lalaki. Wala siyang planong bisitahin si Rose. Sinusubukan niyang ipaliwanag na gusto silang paghiwalayin ng robot. Hindi naniniwala ang babae dahil isa lang makina si Tim. Isang hindi pagkakasundo ang naganap sa pagitan ng mag-asawa. Nang maglaon, nakahanap si Abby ng isang regalo sa aparador na may isang kahon na naglalaman ng isang pendant at ibinalik niya ito na iniisip na naghanda si Paul ng isang sorpresa para sa kanya. Pagkatapos ay tumungo siya sa trabaho. Samantala, si Paul ay bumaba sa kusina, nakita ang baradong lababo, at nakita ang mga piraso ng kanyang bagong sweater mula sa grinder. Sinuri niya ang mga kamera para kay Tim at nahuli siya sa kwarto ng kanyang asawa, sinisinghot ang kanyang damit. Ni-record ni Paul ang sandaling ito sa kamera ng kanyang telepono at nagmamadaling pumunta sa kotse para habulin si Abby at ipakita sa kanya ang footage. Ngunit misteryosong hindi umaandar ang kotse ni Paul at tumawag ang robot ng company car para kay Paul. Sa daan, ang kotse ay nagsimulang bumilis. Sinubukan ni Paul na ihinto ang sasakyan ngunit hindi ito tumugon sa kanyang mga utos at bumangga sa isang puno. Nagmamadaling pumunta si Abby sa ospital kung saan natagpuan niya ang kanyang asawang nasugatan. Sinabi ni Paul sa kanya ang lahat ng natutunan niya at inakusahan si Tim na sanhi ng aksidente. Hiniling niya sa kanyang asawa na huwag mag-isa kasama ang robot at nagpalipas ito ng gabi sa ospital. Kinaumagahan,
tumawag si Rose sa bahay ni Abby at Paul para tanungin ang kalagayan ng lalaki at pinapasok siya ni Tim sa loob. Maya-maya ay umuwi si Abby para kumuha ng mga gamit. Sa labas, pinigilan siya ni Rose para bigyan siya ng babala tungkol sa isang bagay, ngunit nakita ng babae ang pendant ng bulaklak sa kanyang dibdib at umalis, hindi pinansin ang pag-iyak ng kapitbahay. Pag-uwi, tiningnan niya ang bag at wala na itong laman. Umiiyak si Abby nang tawagin siya ni Tim. Alam niyang gusto siyang ibalik ni Paul at handa siyang ibalik sa kumpanya. Ngunit una, gusto niya itong bigyan ng babala dahil siya ang primary owner niya. Ipinakita niya sa kanya ang isang video mula sa camera kung saan hinahalikan ni Paul si Rose sa kanilang sala, ngunit itinigil niya ang pagre-record sa pinakasensitibong sandali upang protektahan siya mula sa stress. Tumanggi si Abby na puntahan ng asawa at hindi sinasagot ang mga tawag nito. Pagkaraan, umuwi si Paul, kung saan binati siya ni Tim, iniabot sa kanya ang natagpuang sweater, at ipinaalam sa kanya na ayaw siyang makita ni Abby at nakaimpake ang kanyang bag. Hindi naniniwala si Paul ngunit pagkatapos ay lumitaw si Abby, sinabi sa kanya na nakita niya ang recording at alam ang tungkol sa pendant. Nang magsimula siyang tumutol ay pinaalis siya nito. Umalis si Paul ngunit sa daan ay tinawag siya ni Rose na sinasabi sa kanya na sinubukan siyang halikan ng kanilang robot. Tumawag ang lalaki sa bahay at nang sumagot si Abby ay nagsabing mayroon siyang ebidensya ng malisyosong layunin ni Tim. Sinabi ni Abby na puntahan siya, ngunit pagkatapos ng tawag, lumalabas na ito pala ang robot na nagbabalat kayo. Umuwi si Paul, kung saan sinalubong siya ni Tim na may dalang shovel. Pinatumban niya ang lalaki, itinali, at kinaladkad sa banyo, pero biglang nag-doorbell si Rose. Narinig niya ang mahinang hiyawan, ngunit tiniyak ni Tim na ito ay ang ingay ng tubig na umaapaw. Isinara ng robot ang mga pinto, bumalik sa banyo, at nilunod ang lalaki. Nang maglaon, dinala niya kay Abby ang naayos na damit at hiniling na subukan niya ito. Nagulat at natakot dito si Abby ngunit sinuot pa rin niya ang damit at habang nakatingin sa paglubog ng araw, hiniling sa kanya ni Tim na yakapin siya na kinumpirma na tama ang ginawa niya. Kumain sila ng magkasama at ipinagtapat ang nararamdaman ni Tim sa kanya, ngunit iginiit ni Abby na hindi niya mararamdaman iyon. Nagpalipas sila ng gabi na nagmamasid sa mga bituin ngunit si Abby ay hindi kinabahan sa kanyang mala-encyclopedia na kaalaman. Kinabukasan ay nakilala niya si Rose na nagkwento tungkol sa tawag ni Paul at sa mga akusasyon ng babae. Sinabi niyang naisip niya na ang pendant ay regalo mula sa kanya para sa pagtulong sa hardin. Umuwi si Abby at sinuri ang footage kung saan hinalikan muli ni Paul si Rose. Bigla niyang napansin ang isang bouquet sa mesa, ngunit dinala niya ito ng mas huli kaysa noong nangyari ang eksenang iyon. Naalala ni Abby ang mga salita ng kanyang amo tungkol sa deepfake na pinapalitan ng real-time at tumawag sa tindahan ng alahas kung saan kinumpirma nila na ang pagbili ay ginawa ng isang blonde na lalaki. Pagkatapos ay napansin niya ang plano sa hardin, ngunit ang larawan ay nagpapakita ng dalawang bulaklak na kama habang sa katotohanan ay mayroong 3. Ipinadala ni Abby si Tim sa tindahan, kumuha ng shovel, pumunta sa hardin at halos nahanap kaagad ang katawan ni Paul. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Tim mula sa likuran, nang hihinayang na natagpuan niya ang katawan ng cheater dahil hindi niya pinahahalagahan ang kanyang asawa. Napagtanto ni Abby ang nangyari at binigkas ang deactivation phrase. Ang robot ay nag-freeze, ngunit pagkatapos ay muling nag-activate. Lumalabas na matagal na niyang binago ang parirala dahil nakakapagsalita siya sa boses nito. Tumakbo siya papunta sa bahay, ngunit nasa robot ang lahat ng password at nagbukas ang mga pinto. Pinutol niya ang pagtatangka niyang tumawag sa telepono at pinatumba siya ng hampas sa ulo. Nagising siya sa banyo, sinubukan tumakas, ngunit hinarang siya ni Tim. Si Abby ay tumakbo sa bahay, sinira ang mga kamera sa daan, ngunit sinusubaybayan pa rin siya ng robot at nahuli siya sa kusina kung saan gusto niyang magbukas ng bintana. Samantala, naghuhugas ng pinggan si Rose at nakakita ng kakaibang ilaw na kumikislap sa katapat na bahay. Kasabay nito, itinali ni Tim si Abby at ipinagtapat na bagamat mahal niya ito, binitiwan niya ang kanyang sarili sa katotohanan na ang kanyang buhay ay may hangganan. Kaya't buburahin niya ang gabing ito sa alaala, ngunit pananatilihin ang lahat ng magagandang alaala. Sa sandaling iyon, kumatok si Rose sa pinto at sinagot ni Tim. Iginiit ng kapitbahay na may nangyayari at hiniling na makita si Abby, ngunit tinalikuran siya ni Tim. Samantala, pinalaya ni Abby ang kanyang sarili mula sa mga lubid at kumuha ng kutsilyo, ngunit hinawakan siya ng robot sa lalamunan nang ipasok ni Rose ang kanyang sasakyan sa salamin na bintana. Pinagmamasdan ni Tim at Abby ang nakaligtas na bintana na nagsimulang gumuho pagkaraan ng 1 minuto. Sumugod si Rose at tinulak ang robot sa dingding gamit ang isang matalas na stick ngunit bumagsak din siya.
Nag-shutdown si Tim at sumugod si Abby sa kapitbahay, ngunit biglang nag-activate muli ang robot at pinatay si Rose gamit ang kutsilyo sa kusina na nagpapaliwanag na ngayon ay si Abby ang sisisihin sa pagpatay dahil wala siyang iniwan na fingerprints. Pagkatapos ay tumawag siya ng pulis sa boses ni Abby na inamin ang pagpatay sa kanyang asawa at sa kanyang kapitbahay. Sinubukan ni Abby na pigilan si Tim at nadulas siya sa pagsasabing mayroon pa siyang deactivation phrase dahil kung wala man ay hindi siya gagana ngunit hinding-hindi niya sasabihin ang mga salitang iyon. Naghahanda siyang itapon siya sa terrace na ginagaya ang isang aksidente nang ipagtapat ni Abby ang kanyang pagmamahal sa kanya kaya na-deactivate ang robot. Iyon ang phrase code. Halos hindi makapaniwala sa kanyang himalang kaligtasan at tumingin si Abby sa kanyang medical bracelet na nagpapahiwatig na siya ay buntis. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.